Mabuhay! Welcome to Bonjour Universe. This is your cozy corner of the internet where we explore everything under the sun. Ngayon, pag-usapan natin ang French Ilya versus Se. Ngayon, simulan natin siya sa Ilya. Il-iya. Ilya. There is, there are. Ang ibig sabihin nito, ginagamit natin ito para sabihin na mayroon o mayroong mga bagay o tao sa isang lugar. Ang structure niya, kapag gusto mo siyang gamitin sa sentence, is ilya plus yung noun or pangalan. So, magbigay tayo ng mga halimbawa. Ilya un chat sur la table. Il y a un chat sur la table. May pusa sa ibabaw ng mesa. There is a cat on the table. Il y a trois élèves dans la classe. Il y a trois élèves dans la classe. May tatlong estudyante sa silid-aralan. There are three students in the classroom. Il y a du pain sur la table. Il y a du pain sur la table. May tinapay sa mesa. There is bread on the table. There is some bread on the table. Il y a une voiture devant la maison. Il y a une voiture devant la maison. May kotse sa harap ng bahay. There is a car in front of the house. Kapag se naman, it is, this is, that is, ginagamit kapag tinutukoy o ipinakikilala ang isang tao, bagay, o ideya. Ang se ay ginagamit natin plus nung noun o kaya adjective or article plus noun. For example, c'est un livre. C'est un livre. Ito ay isang libro. This is a book. C'est Marie. Siya si Marie. It's Marie. C'est difficile. Mahirap ito. It's difficult. C'est une belle maison. C'est une belle maison. Ito ay magandang bahay. It's a beautiful house. C'est un professeur. C'est un professeur. Siya ay guro. He is a teacher. She is a teacher. So, ang tip natin dyan is when the word after se is plural, it becomes ce sont. For example, ce sont des étudiants. Sila ay mga estudyante. Paano ba natin malalaman kung ilya o se yung gagamitin mo? If you want to say mga may bagay, may tao sa lugar, you would use ilya. Il y a une chaise dans la salle. May upuan sa loob ng silid. Kapag naman ipinakikilala mo ang isang bagay, se ang gagamitin mo. C'est une chaise. Ito ay isang upuan. Kapag naman may gusto kang ilarawan, so se plus the adjective, c'est intéressant. C'est intéressant. Nakakatuwa ito. Napaka-interesting nito. So, mag-practice naman tayo. Translate this into French. May aso sa parke. Ito ay isang malaking bahay. May dalawang estudyante sa klase. Siya ay guro. May libro sa mesa. So, you can pause this video, try to answer, and kapag may hindi kayo sure if masculine or feminine yung word, check nyo siya sa dictionary. And
Now for the answers. For number 1, il y a un chien dans le parc. May aso sa parke. Il y a un chien dans le parc. C'est une grande maison. Ito ay isang malaking bahay. Il y a 2 étudiants dans la classe. May 2 estudyante sa klase. C'est un professeur. Siya ay guro. Il y a un livre sur la table. May libro sa mesa. Or you could say, may libro sa ibabaw ng mesa. And that's it. I hope na may natutunan kayo. And if you'd like this video, share it to your friends na nag-aaral din ng French. And don't forget, take one bonjour at a time. Bye!